magandang umaga po sa lahat ng aking mga minamahal na subscriber, brother and sister. Sa lahat po ng aking mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Ngayong umaga, muli po, magkukuntin po tayo. Medyo matagal din po ako na walang upload, walang content, gawa nung busy po eh. Itong araw na ito, napapanahon po itong gagawin kong content, gagawin namin video. Ang papaliwanag ko po sa inyo ngayon habang nag-almusal at nag-mimirinda po si Mr. Kalikasan. Ito po mga brother and sister yun, yung aking mimirindahin. No? Ito po ang tawag dito ay sabakon yelo. Mayroon po itong mais, kung ano-anong mga sahog, gatas. Wala pong sugar ito kasi bawal po sa akin ng tamis eh. At ito po, prutas lang po ito. Mayroon po akong piras at saka itong orange na galing po ito sa ating inang Kalikasan. Time check po tayo. Minus 10 para alas 10. Na kung tutuusin po, maaga pa po ito mga brother and sister. Nga lang, palibasa po ang kinakaharap po natin ngayon ay itong El Nino po sa taong ito. Sobrang init na po ngayon. Grabe, pakitutukan mo ngayon din yung kwan sa labas. Ang init na po. Dito po ako ngayon mga brother and sister sa ilalim ng aking puno. Ito mo, napakalilim po dito. Ayan po yan, ang puno ko. Yan, kita nyo po. Yan pong advantage na may tanim pong puno. Ay ang tanim kong yan mga brother and sister, hindi ko nang pinagmamalaki sa inyo. Ang nakipakinabang po. Dito po sa lugar ko, although na po dito po ako sa syudad, Caloocan City po ako. Kung makapasal po kayo dito sa akin, yung ibang subscriber ko po nakapunta na sila dito. Hindi po ganoon dito kainit. Gawa nung, yun nga, may mga tanim kasi akong puno. Yung mga tanim kong puno yan mga brothers, madalas kong banggitin sa inyo, ang tawag po dyan ay lagnob. Yan po pala ang tamang pronunciation, lagnob po ang tawag dyan. Sa English po yan po ang tinatawag na howley tree sa English po. Ang scientific niyan, ito po, nilista ko, baka makalimutan ko mga brothers sister eh. Ficus septica, ang scientific name po ng lagnob. Yan. Maganda siyang itanim mga brother and sister kasi hindi siya, halos lahat ng lugar, tumutubo po siya. Tabing ilog, sa syudad, tabing kalsada, tabing dagat, tumutubo po siya, kaya napakaganda siyang itanim. At ang kagandaan pa sa kanya mga brother and sister, hindi siya gaanong lumalaki. Kaya kahit tinan mo naman din sa lugar ko, halos wala na ditong lupa, hindi siya banta na masisira yung flooring, yung kalsada, or yung simento, hindi po siya gaanong lumalaki. Ayan lang po ang laki niyan. Yan lang, halos malaki. Ano na po, di ako nagkakamali ito, bis exact yung mga brother and sister, mga 12 years na po siguro itong puno ito. Yung isa doon, ano pa yun, medyo bata pa siya, bago lang po, pero napakalago siya kasi nga nadidilig-diligan ko. Yan po ang malaking tulong sa ating buhay, sa ating kapaligiran, sa kalikasan natin mga brother and sister. Kaya dito sa akin, although na napakainit, sa totoo lang, ibang klase pong itong init. Ito nga pala, karagdagang kaalaman mga brother and sister. Sa nakalipas po na halos 55 years na po ako. Ito po yung pinakamatinding init na napagdaanan ko, naranasan ko sa buong buhay ko. Iba pong init ngayon, nakakatakot na po at saka masyado siyang alarming. Hindi po tayo pwedeng tumagal dyan sa labas. Ay samantalang nung araw, nung araw naman, mamaya nga El Nino naman, pero hindi po ganito noon kainit. Doon nga pala sa mga kabataan. Nung araw po, hindi ganito kainit. Ngayon na lang po, kasi tanggapin po natin ang katotohanan na itong mundo po natin, hinaharap na po natin yung matinding pag-init po, tuloy-tuloy na pag-init ng ating mundo, ito tinatawag na global warming. Siguro, may itatanong nyo siguro, mapipigilan pa ba natin ito? Hindi na po, yun na pong malungkot na katotohanan. Yung pag-init po ng ating mundo, hindi na po mapipigilan yan, tuloy-tuloy na po yan. Halang ang magandang balita, sabi ng mga dalubhasa ng ating mga scientists, pwede pong pahinain ng kunti or pabagalin. Paano po yun? Paano natin magawa na medyo mapagbagal yung pag-init, yung pagtuloy-tuloy na pag-init ng mundo natin? Isa lang po, para sa akin hindi naman tayo dalubhasa, hindi naman tayo expert. Ang laking bagay po, pag may tanim po tayong puno. Kasi, naobserbahan ko po sa aking sarili, dito po sa lugar po, ang laking kabawasan po na hindi ganito kainit ang naramdaman namin dito sa lugar po, lalo sa bahay ko. Kasi nga, may nakapalibot po rito tanim akong puno. Yung nga po yung lagnob at saka mayroon ako diyang bignay. Sa likod naman mayroon ako dong kamyas at saka kakao. Ang laking bagay po ng puno mga brother. Kaya lagi na lang binabanggit ni Mr. Kalikasan na magtanim po tayo ng puno. Kung magtanim po tayo, alam nyo, isa-isa, ang population natin dito sa Pilipinas ngayon nasa 100
more or less, to be exact, hindi naman sigurado kung ang alam ko 117 o hanggang 120 million na po tayo. Biro mo, isa lang po na tao na Pilipino, magtanim po tayo ng tigi-isang puno. Ang laking bagay po, ambag natin sa kalikasan. Ano po bang mga benefits natin sa puno? Una, yun nga, yung lilim. Kasi yung init ng araw, kapag tumama po sa mga dahon ng mga halaman, lalo na po sa puno, nababawasan po yung init na nabibigay sa atin ng araw. Kasi yung init po ng araw, yun pong kailangan ng puno, mga halaman natin. Ang init kasi ng araw, karagdagang kaalaman, yan po ang nagpuproseso ng pagkain ng mga halaman, lalo na po ng puno. Kaya importante po talaga magtanim po tayo ng puno, mga kaibigan, mga minamahal kong subscriber, brother and sister. At isa pa pala na gusto ko pong idagdag sa aking content, na doon po sa aking mga kababayan na mga OFW, yung mga kababayan ko pong dyan na po nakatira sa ibang bansa. Pwede po kayo makatulong pa rin dito sa bansa natin na paano po tayo makapagmalasakit sa inang kalikasan, makapag-ambag. Yung mga kamag-anak nyo po, o mahal nyo sa buhay na dito nakatira, pwede nyo pong tawagan, magtanim tayong puno. Laking bagay po yan na meron tayong punong tanim. Kasi pangsangga din po. Ang napakalungkot po na balita, mga brother and sister, pagkatapos po natin kaharapin itong matinding El Nino, ang kapalit po nito, matindi naman pagtagulan. Yun pong mapakasakit. Baha naman po ang ating kaharapin. Ay, samantalang kung may tanim po tayong puno, maprotektahan po tayo doon sa malalakas na bagyo, malalakas na tagulan, kasi yung tubig minsan, inaabsorb din po ng mga puno yan, mga halaman. Kaya yun po ang pinaka magandang naidudulot sa atin ng puno. May tanim po tayong puno. Tingnan mo naman dito, mga brothers, ito alas 10 na tayo. Sa labas, baka din natin kayanin dyan, tumayo tayo dyan sa kalsada ng kahit kalating oras sa init. Ay dito po, wala pong lumulusot na init. Gawa nung makapal po yung puno ko dyan na yung lagnog po na tanim ko rito. Kaya dito sa mga subscriber na malapit lang po sa akin, pwede, welcome po kayo dito. Pumunta po kayo dito sa bahay. Makita nyo kung paano ko tinanim yung mga puno ko. Na sa kabila nung wala naman ako bakanting lote, nakapagpalaki pa ako ng mga puno, pwede ko pong i-share sa inyo. At ito nga pala, magandang balita. Itong tag-ulan, baka mag-seedlings na po ako ito po mag-seedlings po ako ditong lagnog. Madali po i-seedlings ito, mga brothers and sisters, hindi lang natin magawa ngayon kasi nga tag-init. Sa tag-ulan kasi, maraming tumutubo dyan sa mga tabing kalsada, unti mo sa pader, tumutubo. Ito po, seedlings ko lang ito, mga brothers and sisters, yung mga puno ko dito. Tinanim ko yan, nilagaan ko. Ang hirap lang dyan nung maliit pa siya, siyempre alagaan mo siya, babakuran mo, baka paglaruan ng mga bata. Pero nung ganyan nakalaki siya, wala tayong problema. Kung may time ako, dinidilig-diligan ko yan, pag may mga sobrang tubig. Kita mo naman, ang ganda ng benepisyo sa akin. At isa pa pala, mga brother and sister, kung sakasakali po, mayroon kayong, ito nga pala, sa challenge ko po kayo, kung mayroon kayong mga bakanting lupa na wala naman tanim. Kung gusto niyo pong tamnan ng puno yan, anumang puno ang gusto niyo itanim dyan, pwede po kayong humingi sa akin ng advice, mag-comment po kayo doon sa aking comment section na halimbawa mayroon kayong malapad na lupa na wala naman tanim, pwede yung tamnan. Pwede ko pong tiyagaan ko po yan, wag lang masyadong napakalayo naman, pero kung mga dito lang, anong Luzon lang, pwede ko pong tiyagaan yan kasi ang trabaho kasi pabiyahe-biyahe naman ako. May time siguro, halimbawa, bandang Sambales siya. Pagmunta ako doon, pwede kong i-view yan. May advice ko po sa inyo mga brother and sister, hindi man tayo expert hindi naman tayo taga-kuan. Diyan sa lupa nyo, pwede kong advice sa inyo yan, abot ng aking makakaya, kung ano pong magandang itanim na puno dyan. Pwede ko pa yung tulungan para may advice sa inyo na ganito ang tanim yung puno. Doon naman po sa mga pantanim na puno, pwede po kayong pumunta sa DNR. Mayroon po silang mga seedlings yan na hindi ko alam. Dati binibigay lang yan Halimbawa, ikaw, willing ka magtanim. Punta ka po sa opisina ng DNR, pwede po kayong doon, pumunta o kung may kakayahan naman kayo, may mga may mga nagbibenta naman ng mga seedlings. Ay plano ko nga po by itong susunod na tag-ulan at kung medyo kakayanin, medyo makaluwag ako sa budget, magsiseedlings po ako. Doon na sa gustong magtanim, kung walang pambili, pwedeng ibigay ko po yan. Pero kung doon sa may kakayahan, pwede kong mag-offer kayo sa akin, nabayaran nyo. Pabili ko rin ng yung plastic na pag pinagsisidlingan para marami po tayong matulungan. Yan lang po mga brother and sister, gusto ko maging kaisa ko po kayo sa pagmamalasakit po sa ating inang kalikasan. Yan po ang advokasya natin sa buhay. Malit man po na bagay yan, pero napalaking bagay po para sa ating inang kalikasan na nakakatulong po tayo sa ating kapwa, lalo po sa ating inang kalikasan. At dun po sa mga aking mga minamahal na nagsusubaybay po sa ating YouTube channel, Mr. Kalikasan Official Vlog,
itong ginawa ko pong content, pwede nyo pong i-share yan. Lalo na po doon sa mga kabataan. Kasi yung aking content, pwede po pambata yan eh. Kasi marami po kayong matututuhan dyan. Pwede pong i-share o kaya sabihin nyo sa mga anak nyo, panoorin nyo yung content ni yung YouTube channel ni Mr. Kalikasan. Marami kayong matututunan dyan. At yan lang po mga brother and sister. Muli po, humingi ako po ng pamanhin doon po sa aking mga subscriber. Kung madalang man po ako nakapag-upload ngayon kasi dalaw po ng kabisihan. Siyempre naghanap buhay din po tayo. Pero minsan, sa abot po ng aking makakaya, ginagawan ko po ng paraan para makapag-content po ako, makapagparating ako sa inyo ng tamang impormasyon. At sana po, doon nga pala sa kwan, kung mayroon po kayong alam na makakatulong po sa atin, yung nalalaman nyo po para makatulong tayo sa inyong kalikasan, sa ating kapwa, pwede po kayo mag-share doon sa aking comment section. Pwede ko po yung maglagay doon para i-discuss ko po yon yung alam nyo po na makakatulong, na hindi naman natin nababanggit, hindi natin na kukontent, pwede ko pong i-content yun para makatulong tayo, makapagpaabot tayo ng tamang informasyon sa ating kapwa. Yan lang po mga brother and sister. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang pagsubaybay, sa lahat ng aking subscriber. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo lagi at laging paalala ni Mr. Kalikasan, magtanim po tayo ng puno. Babay na po at God bless. Mabuhay po kayo. Hindi po tayo, brother and sister, oh. Kiras. Ito po, oh. Ang tawag po dito ay sa bakong yelo. Galing din po sa inyong kalikasan. Tama-tama, mahinit po pa na ngayon. Masaramisan po, bilon naman. Titimpla po ako. Rinja po tayo. Ito po, may orange lang. Sa ganitong edad kasi natin, sa lip na tinapay, ito na lang po, mga prutas na lang. May saging naman to. Matamis naman po ito eh. Tamis po. Then, sige isa. Itong aking cameraman, masibag po yan eh. Walang pasok ngayon. Po. Hindi ko na sana nalagyan ng ano mga brothers and asukal kasi itong saba, hinog kasi ito kaya matamis na siya. Ang gatas na nilagay ko dito yung ibap, hindi po matamis yun. Yan po, saging po, hindi mais siya. Ito ang tawag ko dito ay saba con yelo. Sige po, yan lang mga brother and sister. Babay na po. Ingat po kayo.